simula na tayo. Siguro i-ano ko lang yung sa ating, sa Psalm 23, di ba meron doong part na, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my our life. lives. Yes. Surely your goodness and your mercy shall follow us all the days of our lives. So right now, in Jesus' name, we come together with joy and gladness in our hearts, knowing, Lord, that you are so good and you are so loving, and that surely goodness and mercy shall follow all the days of our lives. So right now, as we sit in your presence, oh God, we pray for your word to just overflow, so that we will also overflow with your presence and with your revelation knowledge. So we thank you, Lord, for the anointing that you are going to give Pastor Ephraim as he shares the word. And we pray for open eyes, open ears, and hearts that will understand your word, so that it will truly bless us, and that surely goodness and mercy shall follow us all the days of our lives. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Glory to God. Amen. Amen. Faye. Birthday to you. Happy birthday po, birthday Pastor. to you. Happy birthday, Happy Pastor. Birthday to you. Tapusin po ninyo yung kanta, hindi ko natapos. Happy birthday. Happy Happy birthday. Happy birthday to to you. Hindi sabay-sabay. How old are you? Senior citizen na ho, kumakanta, hindi pare-pareho. Tipor na. Amen. Thank you, Lord. Salamat po sa pagbati ninyo, mga kapwa senior citizens. Amen. God bless you all. Amen. Again, good morning sa mga taga Maynila, Pilipinas. Ate Luli, Dr. Pe, si Mirna, si Arlene. Hapon mo yung mga. Opo, si Lynn, si Doktora Elena. Good evening. Ate Lida, wala pa po si Ate Blanca. Wala pa. Ililibet. Wala din po yata. I heard that Punta na Cebu. habang nagte-take po ako ng shower ay dahil kasi magpa-fly po siya sa Cebu. Kakasal na siguro si ano po. Opo, yes. Well, honestly, noong nakaraan po, meron po akong ikinasal dito. Pero palagi ko hindi naman ako i-request dahil Cebu yun. Baka po siguro para ipaalam lang, saka ipanalangin si kapatid na Lilibet. Opo, si Barbie, kakasal. Talaga po dumarating tayo doon. Malapit na ho, ikasal yata si Doktora Pe, di ba? Doktora Pe? Nako, hindi. Oh. Pinawisin ako bigla, Doktora Pe. Nako, hindi. Amen. Thank you, No way Lord. po. Marami pa akong gagawin. Tama-tama din to, Doktora Pe. May topic ako. Baka sakaling kakailanganin mo, ay pwede mo gamitin. Dahil kasi I'll be talking. Last week, wala ho tayo. Last Thursday, due to Typhoon Ulysses, at ang iba sa atin ay walang internet. Di po ba? Pero ngayon, meron po ako i-discuss. Hindi ho yung dapat sana i-discuss ko. Bigyan lang po ninyo ako ng ilang minuto. I-turn off ko lang po yung inyong yung screen po natin. Kaya, a few more seconds at ando na po tayo. Praise God. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Grace. Amen. Pwede po ba tayo manalangin po ulit lang? Nag-pray na po Sister Arlene, and I agree with the prayer ni Sister Arlene. I just would like to continuously ask the Holy Spirit to lead us, to guide us. Turuan po tayo. Prepare our hearts, Lord, our mind. Kaya tulutan mo, Lord, na nakapokus lamang kami sa iyo, hindi sa ibang bagay. Salamat sa pagtuturo. Salamat sa pag-guide. In Jesus' name we pray. Natuloy po tayo last week
I should be read. At basahin ko lang po muna to. We give thanks to the always for you. So dito binabanggit, nagpapasalamat si Pablo sa taga-Colosas. At the same time, kasama po yung prayer. At I believe, pwede po natin itong gayahin for the very reason, nung ginawa po ito ni Paul, lahat po sila during that time, were already under the new covenant. At under the new covenant, dito binanggit ni Paul, nagpapasalamat siya sa Colossian believers. So ngayon, gamitin ko po ito. Nagpapasalamat po ako sa mga believers na kasama ko sa Merville, nagba-Bible study. Siyempre, kasama po sa pagpapasalamat ay walang iba kundi panalangin. So ito po yung content, ito po yung pasimula. Nagpapasalamat at may kasamang panalangin. So meaning, pwede pala natin itong ipagpasalamat at pwede pala natin ito ipanalangin. Now, ano yung ating dapat ipagpasalamat at ipanalangin? According ko dito sa verse 4, since we heard of your faith in Christ Jesus and your love for all the saints. Kung pag-aaralan po natin to, ito po yung dapat na topic ko last week, pero hindi po natin ito pag-aaralan. Sinasummarize ko lang ho. Ang ipinagpapasalamat ni Pablo sa mga taga-Colossians ay yung kanilang faith. Now, I'd like to take note of this. Nung araw po kasi, kung natatandaan po niyo, under the Old Covenant, panahon po nila Moises, lahat po ng tao hinihinga ng pananampalataya. At kung may pananampalataya ka, merong malaking blessing ito sa iyo. Pero pag wala kang pananampalataya, then wala. After the new covenant, nung mamatay na po si Christ, at ito po yung time na mga taga-Colossians, dito natin makita yung best example. Nagpapasalamat daw si Pablo sa mga taga-Colossians dahil sa faith na tinanggap nila. So meaning, today, lahat po tayo may faith. May faith kayo, may faith ako, lahat ng believers, may faith na tinanggap kay Jesus. My basis ay hindi ko na po ibibigay, Romans 12:3, kung makikita po niyo yon. Nakalagay po doon, we were given a measure of faith. So today po, wala hong Kristiyano, wala hong tumanggap kay Christ na walang faith. Meron po tayo. At gusto ko maintindihan po natin na yung faith na tinanggap natin, parang bata, katulad po ng mustard seed. At pagkatapos po na ito, kung ikaw ay magpapatuloy, lalago, papaintulutan mo yung faith mo lumago, ito ay magiging parang puno na kapakinabangan. So meaning, whatever you receive from the Lord ay katulad ng baby, sanggol, katulad po ng pagiging born again, tayo ay bata, and then God wants you and me to grow sa ating tinatawag na tinanggap kay Lord. Today, ang gusto ni God, lumago tayo sa faith na tinanggap natin, pati po yung pagmamahal natin kay Lord. In briefly, explain ko lang po sa inyo, etong faith na to, na meron po tayo today, ay bigay ng Diyos. It is given by God. Iba po yung faith ng tao, dahil kasi lahat ng tao may faith. Yung driver may faith na pagka pinandar niya yung sasakyan niya, makakarating sa isang lugar. At yung pong piloto may faith na yung aeroplano kanyang dinadala, madadala niya kung sa Estados Unidos o whatever he's planning to go. May faith sila. May faith po lahat ng magsasaka na yung itatanim nila, yun po yun. May faith lahat ng tao. Pero on the day that you and I received the Lord, we were given faith by God na galing sa Kanya. And for your information, ito po ay pananampalataya ng God. Siguro hanggang dyan lang po ang aking sasabihin with regards to that. At kaya nga ang mga believer, dapat magpasalamat talaga. Kung ako'y magpe-pray kay God, Lord, thank you, binigyan mo ako ng faith. Pagkatapos sasama ko yung prayer, Lord, tulungan mo ako yung faith ko mag-grow. We cannot deny na minsan ang mga faith po natin iba-iba. Pare-pareho tayo ng tinanggap, kaya lang iba-iba ng antas. Dahil kasi nga, yung iba, pinaintulutan nila yung kanilang pananampalatayang lumago, yung iba, hindi. Parang katulad ng ganito, may pananampalataya ka ba na anak mo ay ililigtas? May pananampalataya ka ba na ikaw ay mahabang buhay? May pananampalataya ka ba na ikaw hindi pababayaan ng Lord? Marami pong tanong doon tungkol sa promises niya. Nakasalalay ngayon ito kung gaano ng antas ang pananampalataya. Yan po yung topic ko last week. Supposed to be i-discuss ko last week.
Pero itutuloy ko lang po, ibibigay ko po sa inyo yung topic ko. Itong nakaraan ko, yun po yung topic ko. Ito hong ibibigay ko, yun po yung topic ko last Sunday. At matutuwa po kayo dahil ang gandang ma-discover na ang dami palang ibinigay ng Lord sa atin. Now, yaman din lang, ready po kayo. Basahin po natin itong Colossians 1, verses 9 to 11. Ito po yung i-discuss ko. For this reason, verse 9, we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you and to us, that you may be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding. I will be discussing that verse 9. Uunahin ko po yan, na tayo ay mapuspos. Tignan po niyo nakalagay, that you may be filled ng ng knowledge of His will. Mapuspos ka ng kalooban ng Diyos tungkol sa kanyang kalooban. Tapos, hindi lamang po yun, in all wisdom and spiritual understanding. Gusto ba ng Diyos yan? Opo eh. Kaya nga po natin ito binabasa ngayon. Yan yung binanggit ni Pablo, and Paul is boldly declaring to the Colossian believers na gusto ni God malaman nila ang kalooban ng God in wisdom and understanding. I-discuss ko po yun. At magugulat po kayo na yung ilang mga bagay, may babanggitin po ako, magbibigay po ako na halimbawa, pasensya na po, because I can only speak of my own experience. Yung verse 10, hindi ko i-discuss, pero basahin ko lang po, that you may walk worthy of the Lord, fully pleasing Him, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God. And finally, verse 11, i-discuss ko din po ito. Ito yung pangalawa. Pero pahapya ko lang pong i-discuss yan. Ano sabi? Strengthen with all might according to His glorious power for all patience and long-suffering with joy. So ito po yung ating pag-aaralan. Binasa ko lang po itong Colossians 1, verse 9. Tapos binasa ko din 10, pero hindi ko i-discuss. At binasa ko yung 11 na i-discuss ko din po. Well, gusto kong bigyan po natin ng pansin ang panalangin ni Pablo sa mga taga-Colosas. Amen. Una, pagpapasalamat po, di ba binanggit ko, tapos kasama ang panalangin. Ulitin ko lang ho, ibalik ko yung Colossians 1:9 at ako ay tuwan-tuwa nung makita ko po to, mabasa ko to, at pinaniwalaan ko po yan with all my heart. Nakalagay po dyan. For this reason, we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you, that you may be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding. Ang prayer ni Paul, total, ito po, nabasa natin, ay highlight ko lang po, that you and I, ito pa patungkol sa kanila, that they may be filled with the knowledge of His will. Patay na sila, pero ngayon pala, pwede natin itong gamitin. Sa ating ngayon, personally, pwede mo ito ipag-pray ngayon, na ikaw ay mapuspos ng knowledge ng kanyang kalooban, in all wisdom and spiritual understanding. Yun po yung pagkakatagalog. Ulitin ko, anong prayer? Mapuspos tayo ng kaalaman ng kanyang kalooban. Wow! Meaning, ayaw pala ni Lord na ang kanyang mga anak ay nangangapa. Gusto ni Lord, alam mo yung will niya. Amen? Kung magiging conscious lamang tayo at tayo'y patuloy na nakikipag-fellowship kay God, there is no reason na hindi mo malaman ang kalooban niya. Amen? Dahil kasi ito nga po, nag-pray si Pablo at ito yung gusto ni God. Madalit sabi, gusto ni God today. At kung ito pa'y nami-miss natin, don't worry. Pwede pa ho tayo magpatuloy. Buhay pa ho tayo eh. Buhay pa tayo at habang may buhay, ika nga ng mga tao, may pag-asa. Amen? So ngayon, magpasalamat tayo kay Lord dahil kasi pinaalam niya sa atin na gusto ni God, let me use one term. Gusto ni God, knowledgeable tayo. Regarding sa kalooban po niya. Ulitin ko po tignan po niyo yung Colossians 1:9, that you may be filled with the knowledge of His will. Yun po yung binanggit ng Bible, knowledgeable. Pag sinabi ko knowledgeable, ibig sabihin maalam tayo sa kalooban niya sa ating buhay. Maalam tayo. In English, tayo ay well-informed regarding His will. Iba-iba po. Merong general will and Lord sa lahat ng tao, pero merong specific will. And I believe, pwede mong tanongin ng Lord, Lord, ano ba will mo? Parang katulad ni Christ, kung natatandaan po nyo. Tinanong niya ang Lord tungkol doon sa kanyang yung kupita na iinumin. Alam niya na pero tinanong lang niya, Lord, baka possible, pwede naman.
lagpasan ko itong pagdurusa na pagdadaanan ko. Pero alam na ni Christ. At the end, ang sinabi niya, not my will, Lord, but thy will be done. So how come Jesus knows the will of God for his life? Amen? At wala hong nalihim kay Christ. Ganon din si Paul, nung meron siyang thorn in the flesh na binabanggit ng maraming theologian, iba-iba ang paniniwala ng mga theologian, pero nanalangin si Pablo at nalaman ni Pablo, ilang beses niya ipinag-pray yung thorn, 3 times, at pagkatapos sumagot ng Lord, di po ba? Meaning, sumasagot ng Lord talaga. Ano sagot ng Lord? My grace is sufficient for this. So nalaman niya, ang biyaya ng Lord ay sapat para sa kanya. So meaning, kung meron kayong tanong, sasagutin ka ni Lord. Honestly. At generally speaking, meron siyang general plan for all, pero specific para sa iyo, malalaman mo if you will continue to commune with God. Kaya kung nga ito nabanggit, Dr. Pe, dahil kasi tawanan lang natin, katuwaan lang po pala natin. Binabanggit, kunwari meron kang crush. Malalaman mo pala kay Lord kung ikaw ay mag-aasawa pa o hindi. You can ask God. Amen. Dahil kasi alinsunod po dito sa binasa natin, gusto ni God, malaman natin ang kalooban niya sa buhay natin. Colossians 1 verse 9. Kaya lang, hindi lang ho basta malaman mo ang kalooban niya, hindi lang ang gusto niya, na alam mo will niya, ang gusto ni God, malalaman mo kalooban niya, will niya, ng may wisdom and understanding. I like that. Pag sinabi po nating wisdom, nilakihan ko lang po itong wisdom, ibig ko sabihin, alam mo yung kalooban niya ng may karunungan, may kaalaman, at may katalinuhan. That is what it meant by knowing the will of God with wisdom. Pagkatapos, hindi lamang ho sinabi niya na may wisdom. Sabi niya, with understanding. Tagalog po ng may understanding, may kaunawaan, may pagkaintindi, may pagkaalam. At magugulat po kayo, Colossians and Ephesians are almost the same. Kung pinag-pray po, binasa natin kanina ang prayer ni Paul sa Colossians. Ito, bigay ko naman sa inyo. Ano ang pinag-pray ni Paul sa Ephesians? Pareho po sila Colossians and Ephesians. Basahin po natin, Ephesians 1:17. That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Amen. So, ang gusto ni Pablo, pag-pray ang mga taga-Epeso, na bigyan sila ni Lord ng spirit of wisdom. Ito po yung kanina sa Colossians. Wisdom. Kaya nga lang, dito binanggit yung revelation and the knowledge of Him. Doon naman po sa Colossians binanggit understanding. Now, talakayin ko po muna ito. Yaman din lang, ito ay isang bagay na napakahalaga. Ano ba itong wisdom na to na sinasabi ni Pablo? Ulitin ko yung sabi ni Pablo. That you and I, okay, that the Colossian believers, total Colossians po yung binanggit natin, may be filled with what? Knowledge of His will. So malaman nila ang kalooban ng God sa kanila. Tapos ano binanggit niya? With wisdom. So ngayon, ito pong wisdom na to na binabanggit ko is none other than, ito pa, isa pang good news, maging maligaya tayo. Meron po tayong tinanggap na gift of wisdom or word of knowledge or wisdom. Yung pong binabanggit sa Colossians ay isang bagay na binigay ng Lord. And I would like you to take note na hindi mo na pa dapat talaga problemahin dahil kasi una nga, nagbibigay ang Lord. Ito po yung mababasa nyo sa 1 Corinthians 12:7-8. Ang kaloob na ibinibigay niya. There are 9 gifts na binibigay ng Lord and maybe one of these gifts meron tayo. Pero let me assure you, lahat o halos ng gift meron tayo. Iba-iba nga lang percentage. Pwedeng sabihin po natin, my wife has a gift of prophecy. Siguro sabihin ko 90% sa kanya ang gift of prophecy. Ako, pwedeng sabihin ko sa inyo may gift ako ng faith na pwede kong sabihin 90%. Pero yung ibang gifts, meron ako mga 10%, 20%. Pero hindi pwedeng hindi dahil kasi ang Holy Spirit na nagbibigay, nasa atin ang Holy Spirit, yung nga lamang kung saan ka dito talaga pinagkalooban ng matindi. Yun po yung ibig ko sabihin. Basahin ko lang po ito. 1 Corinthians 12:7-8.
but the manifestation of the Spirit is given to each one for the profit of all. Binigay sa bawat isa para kapakinabangan. Tapos binanggit sa verse 8 kung ano yon. For to one is given the word of wisdom. Yan po yun. Through the Spirit, to another the word of knowledge through the same Spirit. Hindi ko na babasahin yung iba pang talata dahil kasi hindi ko na po tatalakayin yun. My point is this. Ito palang word of wisdom ay binibigay ng Lord sa mga mananampalataya at meron na tayo niyan. Yung alamang baka hindi mataas ang percentage, baka mababa. Hindi pwedeng wala ka dahil kasi yan ay galing sa Holy Spirit. Hindi ho, ibig ko sabihin na lahat ng gift ng Spirit nag-ooperate sa iyo. No, meron lang dyan talagang binigay ng Lord sa iyo na mataas ang percentage na doon ka nag-ooperate. Pero it doesn't mean wala ka ng iba. Meron ka mababa lang ang percentage. Ito pong wisdom na to ay ang ibinigay ng Lord kay Solomon na mababasa po nyo sa 1 Kings chapter 3, 6 to 13. Hindi ko na ho babasahin yung buong istorya. Ang gagawin ko na lamang po, babasahin ko sa inyo yung talata na hiningi ni Solomon. Ito pa hiningi ni Solomon during the time. Old Testament po to. Wala pa ho sila na ito, kaya hinihingi pa. Pero ngayong New Testament, ibinibigay ho ng Lord sa atin. Kaya hindi na ho natin hinihingi. Ang pinagpe-pray na lang natin, mag-operate, maging matindi para sa buhay natin. Ito po yung hiningi ni Haring Solomon. 1 Kings 3:9. Therefore, give to your servant an understanding heart to judge your people, that I may discern between good and evil, for who is able to judge this great people of yours? Ito po yung hiningi ni Solomon. At sa hiningi po niyang ito, ano hiningi niya? Understanding heart to judge your people, that I may discern good and evil. Ito po yung hiningi niya. Natuwa po ang Lord sa hiningi niya. For your information, imbis na hingin po niya ang long life, mahabang buhay para sa sarili, pwede naman. Pero hindi po yan ang hiningi niya. Imbis na hingin niya ang riches, kayamanan, hindi po niya hiningi. Pero pwede din pong hingin niya. At pwede naman niyang hingin ang buhay ng kanyang mga kaaway. Pwede, pero hindi po niya hiningi. Ang hiningi ulit ni Solomon ay understanding to discern justice. Amen. Nagamit ba niya yung hiningi? Okay, ibinigay ba sa kanya yung hiningi? Opo, una sa lahat, yung hiningi niya, ibinigay. Pangalawa, nagamit niya. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Dahil kasi, pag nagbasa pa ho kayo ng 1 Kings chapter 3, yung pong unang mga talata tungkol sa kanyang kahilingan. Pero pagdating po sa verses 16 to 28, ilalagay ko lang po. Chapter 3, 16 to 28, dito po niyo mababasa na nagamit niya yung ibinigay ng Lord sa kanya. Totoo palang binigay siya ng wisdom. Yan ang hiningi niya, wisdom. Binigay siya ng wisdom. At unang-unang pagkakataon, nagamit itong wisdom na to dahil kasi may dalawang babae. Yung alam mo po, pangit po ang description ng babae tungkol sa lumapit sa kay Solomon. Ang babae pong ito ay mga mabababa ang lipad. Pareho po sila nakatira sa isang bahay. Pareho po silang nanganak. May pagitan lang ng ilang araw. Nauna yung isang babae na nagkaanak na nabuhay. Yung pangalawa, mga ilang araw nanganak. Yung anak naman niya namatay. Tapos, ginawa nung pangalawang babae, nung mamatay ang kanyang anak, kinuha yung anak ng unang babae at sinabi niyang kanya yon. So, lumapit sila kay Haring Solomon. At nung lumapit sila kay Haring Solomon, ito yung wisdom na binigay ng Lord sa kanya, na pahati niya yung bata na pinag-aagawan ng dalawang babae. Yung pangalawang babae gusto, pero yung unang babae, yung tunay na ina, ayaw. Kaya nga, sabi niya, ibigay mo na lang sa kanya yung anak ko. Kumbaga sa yung babaeng nagpapanggap, di bali na silang parehong patay, yung babaeng tunay na ina ayaw pumayag. Dahilan dito, nalaman ni Solomon kung sino ang totoong ina. Nalaman niya na ang totoong ina yung ayaw pumayag na hatiin yung kanyang anak. Amen? So, mababasa natin ang conclusion ni Haring Solomon dito po. Ito po yung 3:27. So the king answered and said, give the first woman the living child, and by no means kill him. She is his mother.
So, because of that, na decision ni Haring Solomon, doon po na-determine na may wisdom si Solomon. Amen? At dahilan sa ginawa ni Solomon, si Solomon po ay sumikat, hinangaan ng mga tao. Mababasa po natin sunod na talata. Tingnan po natin. 1 Kings 3:27 yan. Let me go to 28. And all Israel heard of the judgment which the king had rendered. And they feared the king, for they saw that the wisdom of God was in him to administer judgment. Amen? So, kitang-kita, pinamalas si Solomon. Ngayon po, napatunayan na talagang si Solomon ay may wisdom. Balik po tayo doon sa pinag-uusapan natin kanina na kahilingan ni Solomon. Humingi siya kay God. Katulad ng binanggit ko, binigyan siya ni God. Amen? Imbis na siya ay humingi ng long life, sabi ko sa inyo kanina, pwede naman. Imbis na humingi ng kayamanan, although walang masama, at pwede niyang hilingin ang kalaban niya, ng mga lumalaban sa kanya, at pwede na siyang mawala ng problema, pero hindi po niya hiningi. Ulitin ko, ang hiningi niya ay wisdom from the Lord. Dahil dito may sinabi po ang Lord, bumalik lang po ako. 1 Kings chapter 3 verse 12. Ito sinabi ng Lord, nung madinig niya ang hinihingi ni Solomon ay wisdom. Behold, I have done according to your words. So meaning, tinupad ng God. See, I have given you a wise and understanding heart, so that there has not been anyone like you before you, nor shall any like you arise after you. So dito po yung word ni God, very clear. Ibinigay niya kay Solomon ang hiningi niya. Kung natandaan po nyo, ang hiningi ni Solomon, mababasa niyo sa verse 9. 1 Kings chapter 3 verse 9. Pagkatapos ito ho yung sagot ng Lord. Ibinigay niya. Amen. I have done according to your word. Pagkatapos niyan, may bonus pa kay Solomon. Basahin niyo yung next verse. 1 Kings 3:12 po yan. 13, may bonus pa. Ano sabi ng God? And I have also given you what you have not asked, both riches and honor, so that there shall not be anyone like you among the kings all your days. Wow! My God! Yung hindi niya hiningi, ibinigay pa sa kanya. Natuwa ang Lord sa hiningi ni Solomon. Ano hiningi ni Solomon? Wisdom. So, ibinigay ni God. So, katulad po ng sinabi ko sa inyo kanina, nabubuhay si Solomon under the Old Covenant. Noong Old Covenant, marami pa ho silang dapat hingin. Ngayon po, under the New Covenant, halos lahat ng hinihingi ho nila noon, ibinibigay na ho ng Lord sa atin. That's my point. Meron na tayo. Tanong ngayon, pwede mo maging tanong, paano, Pastor, kung wala ka ng wisdom na naranasan ni Solomon? Or sabihin natin, wisdom ng mga ordinaryong tao na alam kong meron po. Well, number one, kung wala kang wisdom, dahil kasi, balik ho tayo sandali lang. Ano yung prayer ni Paul? That they may be filled with the knowledge of His will. In wisdom. Tama po. Gusto ni Pablo, or gusto ni God, malaman mo kalooban niya. Amen? At ang gusto ni God, hindi mo lang malaman na kalooban niya, malaman mo kalooban niya in wisdom. Paano kung wala kang wisdom? Pwede kang humingi kay Lord. Mababasa mo ito sa James 1:5. Kung sakaling wala ka lang, ha? Humingi ka. Ano sabi diyan? If any of you lack wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him. In case talagang feeling mo, wala ka. In case talagang parang dito ka kulang, humingi ka. Ito sabi ng Bible. Pwede kang humingi sa ating Panginoon Diyos. And let me give you another good news, mga kapatid. Natutuwa po ako dito. Dahil kasi, for your information, kung paniniwala mo wala ka, ngayon pala sabihin siya, dapat maniwala ka, meron ka na. At kung sakaling hindi ka pa komportable, di humingi ka. Amen? Ganun lang. Pangalawa, let me give you, you just simply have to believe. Ito po babasahin natin. The Bible, ang gusto lang naman talaga ng Lord, paniwalaan natin. At pakita ko sa inyo. Bakit nakasulat sa 1 Corinthians 1:30? May dalawang bagay po nangyari dito. Basahin ko po muna and I will explain. But of Him, habang binabasa po natin to, yung Him diyan, pwede mong palitan ng God. But of God, you are in Christ Jesus, who became for us wisdom from God
Hindi ko na babasahin yung last part. May dalawang nangyari ho dyan. But of Him you are in Christ. But of God you are in Christ. Inilagay ka kay Kristo. Yun yung unang hakbang ginawa ng Lord. Inilagay tayo kay Kristo at kung natatandaan po niyo yung paliwanag ko, bakit tayo ilalagay kay Kristo, lahat ng tao, ang ibig kong sabihin, hindi mamamatay si Kristo kung hindi po tayo nilagay sa Kanya. That's the first step. The second step, ito, who became for us wisdom from God. Yan naman po yung mga tumanggap kay Kristo. Pag hindi tumanggap kay Kristo, hindi ho nila pwedeng i-claim yan. Ano yung una, ginawa ng Diyos. Ibig sabihin, lahat ng tao ay sinama kay Kristo. Yung pangalawa, who became for us wisdom from God, nangyari lamang po ito sa mga believer. Kayo po, believer. Nangyari po ito sa inyo. Ako po yung believer. Nangyari po ito sa akin. At ano sinasabi ng Bible? Dahil kasi nilagay ka kay Kristo, tapos si Kristo nilagay sa iyo, si Kristo ang iyong katalinuhan. Yan po ibig sabihin. Kaya nga, who became for us wisdom from God. Hindi po kailanman papalitan tayo ng Lord na kunyari bobo tayo, gagawin tayong matalino. Hindi po. Ang gagawin ng Diyos, si Kristo na nasa iyo ang magiging katalinuhan mo. At pinakita to sa halimbawa ni Moises na nung siya'y tinawag ng Diyos, ay uutal-utal po si Moises. Yun po yung kanyang dahilan. Ano po ang sagot ng Lord kay Moises? Nandiyan ang kapatid mong si Aaron. Si Aaron ang magiging tagapagsalita mo. Pa nagsalita si Aaron, para ka nagsalita. So doon pinakita sa atin ng Diyos ang ginagawa pala talaga ng Diyos. Tayo, hindi ho tayo ginagawang matalino, pero si Kristo na nasa iyo ang siyang katalinuhan mo. Hindi ho tayo malakas, pero si Kristo na nasa iyo ang kalakasan mo. Doon ko na lubos na naintindihan paano ngayong tayo ay laging matalino. Hindi ho talaga naman tayo matalino. Si Kristo ang katalinuhan po natin. So enough for that. Pinakita ko lang ho yun sa inyo para maintindihan po natin. Akala kasi ng iba na tayo ay pag tumanggap kay Kristo ay maraming nababago. Kunyari, hindi nyo napansin yung Bisaya, Bisaya pa rin. Hindi naman nung nagiging Tagalog. Yung po sinasabi ho nating kalbo, kalbo pa rin. Hindi ho na tumutubo yung buhok. Ang ibig ko sabihin nun, pag naranasan ng believer na talagang hindi na sila ang nabubuhay, kundi si Kristo nabubuhay sa kanila, doon po nila mararanasan yung totoong pagbabago. Now, balik po ulit ako sa topic natin. Gusto ni God, malaman natin ang kalooban niya ng may wisdom and understanding. For your information po, mga kapatid, speaking ng God's will, ang will po ng Lord ay pwedeng alam, nalalaman, nababatid, nababasa, known will. At nalalaman natin ang known will sa pamamagitan ng Bible. Hallelujah. Kaya nga, ang mananampalataya kailangan knowledgeable sa known will. Malalaman, hindi mo na dapat tinatanong, kunyari, Lord, kailangan ba akong tumulong? Hindi na eh. Kailangan ba ako, Father God, mag-tithes? Hindi na tinatanong yon. Kailangan ba ako, Lord, sumunod sa magulang ko? Hindi na tinatanong. Kailangan ba, Lord, ako manalangin? Hindi na po tinatanong. Those are known will found in the Bible. At naniniwala akong diyan po tayo nagpapasimula halos lahat. Yung nababasa natin, sumusunod ba tayo o hindi? At I cannot also deny na meron din pong tinatawag na unknown will. Hindi mo naman mababasa sa Bible. Kung tatanungin mo, Lord, sino ba mapapangasawa ko? Hindi naman nakalagay dyan yung pangalan. Hindi ho. Bibigyan ka ng principles to observe and to follow. Amen. Ang unknown will, nalalaman by the Bible, basta ka lang ng Bible, malalaman mo. Unknown will, malalaman by the Holy Spirit. Amen. And for your information, lahat ng believer may Holy Spirit. Kasi kung wala kang Holy Spirit, you do not belong to the Lord. Kasahin po natin to Romans 8:9. But you are not in the flesh, but in the Spirit. If indeed the Spirit of God dwells in you. Tingnan po niyo yung last part. Now, if anyone does not have the Spirit of Christ, he is not his. Kung wala kang Spirit ni Christ, you do not belong to Him. So, hindi po pwedeng ang mga mananampalatayang tumanggap sa Kanya walang Holy Spirit. At kung tatanungin po nyo, meron bang nagagawa ang Holy Spirit? Ang dami.
Hindi ko na ho tatalakayin ngayon, but the Holy Spirit is there to remind you, to teach you, to guide you, to be of help. At para sa ganun, kunyari katulad po ng binabanggit kong unknown will, para i-reveal sa iyo. At kaya nga po si Pablo, nung sumulat sa Corinto, may sinabi siya, ito po yung 1 Corinthians 3:6. Ano sabi niya? Do you not know that you are the temple of God and the Spirit of God dwells in you? Parang ang tindi ng tanong, hindi niyo ba alam na kayo ay templo ng God? And so today, I hope, I pray, we will start searching more, pag-aralan natin, and we will welcome the Holy Spirit because He is the only one pwedeng magturo sa atin ng mga bagay na hindi po natin nababasa. That is the reason why we declare, Lord, thank you sa iyong Spirit at naniniwala ko ang Spirit mo ang magtuturo sa akin. Amen. Praise God. Okay. Iwan ko po ito, pupunta po ako sa pangalawa. Ulitin ko lang po ulit. Ano ang gusto ng God? That we may know the knowledge of His will. Gusto niya malaman natin ang kalooban niya. In wisdom. Tinuro ko na po yan. Wisdom. Ano yung wisdom? May katalinuhan, may kaalaman. Yes, He will do that. Hindi po pwede. Mamaya magte-testify po ako sa inyo. Total, nandito po yung partner ko. At kung I pray to God na baka meron ako na kulang, sabihin niya. Banggitin ko naman, kalooban ng God na malaman mo ang will niya ng may understanding. Gusto ng God, meron tayong understanding sa kanyang kalooban. Paliwanag ko po ito at magbibigay ako ng mga halimbawa para ma-pick up po niyo. Pag sinabi kong understanding, it is the ability to relate to all that is happening around you. Sa Tagalog, abilidad na iugnay lahat na nangyayari sa iyo. Ito po yung mga pangyayari sa buhay mo na pwede mong pagdugtong-dugtungin para makita mo ang kalooban niya. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Diyan ito obvious na example. Plano mong mag-ibang bansa. Nakalagay na yan sa isip mo, sa puso mo, you'll go to other country. Tapos may specific bansa ka na pupuntahan. Pagkatapos, nung ito'y pinagpe-pray mo na at talagang pinaghahandaan, bigla ho nagkagulo sa bansa na napili mong puntahan. Nagkagulo. Nagkaroon ng kudeta, o kaya kung anumang kaguluhan, napatalsik ang gobyerno, napatalsik yung mga nakaupo. Pagkatapos, pangalawa, nagbago ang requirement. Noon ang requirement, basta may visa ka lang, pwede kang pumunta sa kanila. Ngayon, hindi na. Marami pang requirement. Requirement 2, number 3. So doon, pwede, hindi ko sinasabing directly pwedeng pinapaalam sa iyo ng God na hindi niya gusto pumunta ka doon. Kaya magbabantay kayo. Ito nga ho yung knowing His will. With understanding, pwede mong i-relate ang lahat na nangyayari sa iyo. That's one. Number 2, or connect one dream to another or one incident to another. Kaya mong i-connecta ang isang panaginip sa susunod pang panaginip o isang vision sa isa pang vision o i-connecta lahat na nangyayari sa iyong buhay. Gagamitin ko po ulit ang isang halimbawa para maintindihan po ninyo. Kunyari po, pagpunta ko sa ibang bansa. Nagkaroon po ako, 1980s po yun, that was 40 years ago, ng pangarap mag-abroad. Magpunta po ng Saudi Arabia. At sa totoo lang po, ang pwede kong gamitin, hindi ko lang ho ipapaliwanag sa inyo to, no? Pero babanggitin ko lang. Totoo lang po, permissive will yung ginusto ko talaga, sa pilitan. Dahil kasi nagbigay po ako ng kondisyon kay Lord. Yung kondisyon ko, sa pilitan. Alam niyo, sabi ko kay Lord, Lord, pag hindi mo ako pinapunta ng Saudi Arabia, magkalimutan tayo. So hindi ko pwede sabihin God's will yun Pwede ko talaga sabihin my will. God allowed me na makarating ng Saudi Arabia, pero through understanding, naintindihan ko, ay niyang nandun ako. Anong nangyari sa akin? Dalawa po kami magkapatid nag-apply, pareho kami natanggap. Yung kapatid ko po, na bata sa akin, ang pangalan po niya Ronnie, ay isa po company kami pumasok. Paano nangyari yon? Mahabahon salaysay, pero nangyari.
Tapos yung kapatid ko ho, nagtrabaho sa laboratory. Ako ho nagtrabaho sa mall. Parang mas maganda yung position ko, pero hindi ho. Yung kapatid ko po ay, ang kasama niya, puro Pilipino. So, ang dali niya maintindihan. Madali ako. Ako ho, wala ho akong kasamang Pilipino. Ang kasama ko, Indiano. Tapos, pangalawa, yung kapatid ko po ay panggabi. Ako ho, pang umaga. Pangatlo, yung kapatid ko, kasama niya sa kanyang quarters, kanyang kwarto, Pilipino. Ang kasama ko sa kwarto ko, Indiano. Alam niyo naman ho, amoy ng mga Indiano. Napakatindi. Pangapat, ang kapatid ko ho, kasabay ng mga Pilipino, may sasakyan sila, papasok sa opisina, dala nila yung sasakyan, so wala ho sila. Ako ho, namamasahe. Sumasakay ng bus sa Saudi Arabia na kung sino-sino ang makakatabi. Madalit sabi, all in all, ang tinanggap ng kapatid ko, puro blessing. Ang tinanggap ko ho, actually, hindi ho talaga blessing. Pagkatapos po noon, 2 months na ho yun, nandun ako sa Saudi, ay 2 months, yung time na yon, nag-usap po kami mag-asawa, my wife and I, we finally realized that it is not God's will for me to be there. Kaya ang ginawa po namin sa pamamagitan ng telepono, nagkaroon kami ng chance, nag-pray po kami. At sabi namin kay Lord, Lord, meaning, pinilit ko lang talaga magpunta dito. Pinagbigyan mo ako, salamat. Pero hindi pinakita mo sa akin, hindi mo pala gusto ako nandito. Gumawa ka ng paraan. After a few days, pinauwi po ako. Balik po ako sa Saudi Arabia. So meaning, nasa Saudi lang po ako ng 2 months may higit lang po. Doon ko na-realize, hindi ko kalooban ng Lord na nasa Saudi Arabia ako. Na-connect ko po yung lahat ng pangyayari. Lahat ng blessing nasa kapatid ko, lahat ng pangit nasa akin. At lumalabas, nakita namin, napagdugtong-dugtong namin, hindi gusto ni Lord, ako nandun. Ito po yung ibig sabihin, no? Pwede mong i-connecta ang nangyayari sa'yo. Bantayan mo mabuti nangyayari sa'yo. You can really connect them and you will find God's will for your life. Pangatlo, para magkaroon ka ng understanding, huwag mo kakalimutan that this too is the work of the Holy Spirit giving you understanding on something. Ito po yung gawa ng Holy Spirit. Magbibigay sa iyo ng kaliwanagan, pang-unawa sa mga bagay. Kung tayo ay magiging conscious lang at ready to follow God's will, then God will definitely release His will for us. Sabi ko nga po sa inyo, hindi kalooban pala ni Lord na draw. Pinilit ko lang ho talaga. I can honestly say it is permissive will. At nagbanta pa ho ako kay Lord. Pero kung honestly sasabihin mo, Lord, ano ba talaga will mo? He will let you know. Hindi mo pwedeng hindi. Basahin po natin itong 1 Corinthians 2, 9-10. And I like this verse. But as it is written, pangako niya ito sa atin. Eye has not seen, di nakikita ng mata, nor ear heard, di nadidinig ang tenga, nor have entered into the heart of man. Alin? The things which God has prepared for those who love Him. If you love God, may inihanda ang God sa iyo. Problem, hindi mo nakikita, hindi nadidinig. Hindi pumapasok sa puso. But I praise God. Tingnan niyo yung verse 10. This verse 10 is a wonderful promise kasama ng verse 9. But God has revealed them to us through His Spirit. Yes po. The Holy Spirit kaya pala ibinigay sa atin para i-reveal sa atin yung mga inihanda ng Lord para sa atin. For the Spirit searches all things, yes, the deep things of God. So meaning, ibinigay na pala talaga ni Lord. May Holy Spirit ka to explain, to reveal. Amen? Katulad ng binanggit ko kanina, yung mga known will, mababasa ko sa Bible. So please read your Bible. Tignan nyo kung ano will ng God. Tumulong, mababasa nyo doon. Magalit, mababasa nyo doon. Ikaw ba ay dapat na manalangin, mababasa nyo doon. Pero yung mga kalooban ng Diyos na hindi nababasa will be known by the Holy Spirit. Praise God. We all have the Holy Spirit. Meron kayo, meron po ako. Now, ang kahuli-hulihan pong prayer ni Paul na binanggit ko sa inyo kanina is none other than ang prayer niya that we be strengthened with might according to His glorious power. Palakasin ng buong kapangyarihan alinsunod sa kanyang dakilang kapangyarihan.
Mababasa po ito sa Colossians 1:11. Strengthened with all might. Yan po gusto niya sa akin, sa inyo. Kayo, ako, strengthened with all might. Please take note. Binabasa ko lang po ito. According to His glorious power, for all patience and long-suffering with joy. Now, katulad po kanina, pinakita ko sa inyo, yung prayer ni Paul tungkol sa kanyang kalooban, nakita din natin sa Ephesians. Colossians, binasa natin, nakita natin sa Ephesians. Ito po, strengthened with might, binabasa ko ngayon sa Colossians. Magugulat kayo, kahit pala sa Ephesians, mababasa nyo, ito po yung binanggit niya. And what is the exceeding greatness of His power toward us who believe? Wow! Grabing kapangyarihan sa mga naniniwala. Naniniwala ba kayo kay Lord? May matinding kapangyarihan kayo. At ang sabi pa dyan, according to the working of His mighty power. So nagwa-work yan inside of us. He's ready to work. He's ready to move. He's ready to release the power. Amen? Kaya nga lang, sabi ko nga sa inyo kanina, pinag-pray ni Pablo, nagpasalamat si Lord, nagpasalamat si Pablo sa mga Colossus. And then today, pag-pray nyo din, pagpasalamat nyo, meron tayo at maging conscious tayo. Tapos verse 20 explains kailan ito naganap, which He worked in Christ when He raised Him from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly places. Ibig sabihin po, brethren, hindi ko na ito papalawakin. Ang gusto ni God na malaman mo will niya, tapos na tayo doon. Ngayon, ito yung pangalawa, na ikaw ay maging malakas sa kalakasan niya. Amen. Meaning, ayaw ni Lord mahina tayo. Gusto ni God, hindi ko sinasabi hindi tayo manghina. But in times ng weakness, you can depend on the strength of God na binibigay niya sa mga mahina. At itong power na to is working in you, in me, in us, in all of us. Hindi pwedeng hindi po ito mag-work. Yung nga lamang kung nakapokus ka doon, hindi ko sinabi ko kanina sa inyo, may mga times nanghihina tayo, pero ano ginagawa mo? Well, una, gagamitin ko yung power na binigay ng God to rebuke my weakness. Gagamitin ko yung Psalms 103. Nabasa natin to, bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holiness. Alam po ito na aking may bahay, may time na pagising ko para ako nanlalata. Hindi ko tinatanggap yung panlalata. I will lay hands sa aking sarili. I will command yung aking body to stand and be strong and be anointed. Hallelujah. Ang daming binigay ni Lord, kung gagamitin lang po pala natin, kaya pala niya binigay. Hallelujah. That is the reason why you will discover all in all, hindi niya ginusto na ikaw maging mahina. Gusto niya maging malakas ka. Babalik ako sa una. Ano ang gusto ng Lord? That I be filled with God's will in wisdom and understanding. Amen. Totoo ba yan? Yes po. Actually, alam naman po niyo yung kasaysayan ng malaman ko na ang aking wife, si Cora, mapapangasawa ko. Amen. I mentioned sa inyo po noon na dumating ako sa time that I have surrendered yung pong pambababae kay Lord. At mula po noon, sabi ko kay Lord, hindi na ako babalik sa dati. And those were the times na talaga nakapokus po ako kay God. Nung nakapokus po ako kay God, one day, naranasan ko na dumadaan siya sa harapan ko. Nasa church po kami. And I heard the still small voice within na nagsabi, she will be my wife. At hindi ko alam kung during that week din, ako naman po ay nasa palengke dahil may palengke po kami, hindi po tindahan, palengke. Sabi po ng wife ko, I was walking at dumadaan sa tindahan po nila. Hindi po pa kami magkakilala noon. And she heard the voice. Tapos, finally, one day, nagka-quiet time po ako. At nagka-quiet time ako, nabasa ko 1 Peter 1:22. Yun di po pala nabasa niya yung 1 Peter 1:22. And that was the time na na-confirm ni Lord, nagkaroon po ako ng love sa aking wife. And history ay natapos na, nakasal kami. At ngayon po ito'y kasaysayan na lang. But then, nalaman ba namin ang kalooban ng Lord? Opo, yes po. Nalaman ko na ayaw ni Lord ako sa Saudi, nalaman ko yes. Nalaman ko na gusto ng God na nasa Singapore ko, yes po.
nalaman ko will niya na ayaw niya magpatuloy po ako sa PMA. Supposed to be po noon ako ay yun po yung ambition ko. But then, antindi na ho ng aking desire to follow the Lord. So God spoke, hindi ko tinuloy ang PMA. Ako, nagsalita din ng Lord, gusto niya ako mag-aral. Nag-aral po ako sa PBTS, sana mag-aral ako. Yun naman po, another story. Alam kong kalooban niya, pero hindi ko tinuloy. Inalaw niya ako permissive will. Pero may consequence po yun. Hindi ko na po ikikwento sa inyo. Pero, meaning, does God allow us to know His will? Yes. Katulad ng binasa po natin kanina, it's God's desire, God's will, that we know His will in wisdom and understanding. Pangalawa, discuss ko sa inyo, kalooban ng God, that we be strengthened with all might according to His power. Madaling sabi mga kapatid, di ko lang ito nalagyan ng PowerPoint. Sabihin ko lang po, God's power is an absolute essential for the believer. Para sa inyo, para sa akin. I need it. I need the power of God. Amen? At ngayon pa lamang, ano gagawin ko? Magpapasalamat ako kay Lord sa binigay niya at magpapasalamat ako kay Lord dahil kasi i-remind niya ako about this. Huwag kong kakalimutan may power ako. Amen? Let me say this. Panghuli, kauli-ulihan, let me end. Anong silbi kung alam mo ang kalooban ng God? Anong magiging dulot na mabuti ko? Alam mo kalooban ng God? Alam mo talaga will niya? Kung wala ka namang kapangyarihan para isa katuparan nito. This is where the strengthening and the power of God comes in. Amen? Napakagandang malaman mo na gusto niya, malaman mo kalooban niya. Pero the power of God is within you to do it, to fulfill it, to pursue it. And I thank God for everything that He has done for us. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Tayo po lahat ay yumuko, tayo po manalangin. Let's come to the Lord in prayer. Hallelujah. Thank you, Lord. I praise you, God. Salamat ng maraming-marami, Panginoon, sa Colossus, Kapitulo 1, talatang 9 hanggang 11. I thank you and I believe, we believe, and I declare, Father God, lahat ng mga kasama ko ngayon na nakikinig sa akin will be filled with the knowledge of your will in wisdom and understanding. Lord, lahat pala ito ay binigay mo na sa amin. Kailangan lang conscious kami. Noong araw, Old Testament time, hinihingi nila pa. At depende sa iyo kung ibibigay mo. Today, under the new covenant, pinagkaloob mo na through Christ. Meron na kami. Ang kulang na lang namin, Father God, maging aware, maging conscious, at maniwala. I pray also, Lord, na ang aking mga kapatid, kami, sila, will be strengthened with all might according to your glorious power. Naniniwala ako, Lord, na pagkatapos na malaman ng kalooban mo sa aming life, we have the ability to follow them, to observe them. And so, therefore, Lord, I commit to you each and every one of us. Salamat po, Lord, for this wonderful day, for this time. I commit to you every ladies, Lord, na kasama ko dito sa Merville. In Jesus' name, I pray. Amen. Magandang umaga po, mga minamahal na kapatid. God bless us all. Amen po. Amen. Thank you, Pastor. Welcome po. Thank you. Thank you. Hindi po. Oh, andito na si Blankit. Hello, Welcome. kanina pa ako. Umabot ka. Umabot ako 9:17. Naksa. Alright. In summary po, Dr. Pe, in summary, ano yung natutunan po ninyo sinabi ni Pastor for the sake of Sister Blanca? Unmute po kayo. Naka-mute. Ayan na, okay na po. Narinig ko na po ako. Kasi, yung pong tinuro ni Pastor, sobrang nagsalita sa akin and na-realize ko po kung ano yung tinuro ni God. Pina-experience niya po sa akin yan. Good. Sa akin, kung paano po yung role ng Holy Spirit, ano yung ginawa ni Jesus Christ. Lahat po yan na-experience ko recently sa family ko po. Ang number one ho, yung
si Maricar, alam niyo na yung story ko kay Maricar, yung aking daughter-in-law, na minsan talaga hindi kami nagkakasundo before. But with the constant prayer po, at saka, kasi Spanish show yun eh, lumaki siya sa Spanish culture. So magkaiba sa Pilipino, di po ba? Yes. So with the constant prayer po, at saka pinakita talaga ni Lord sa akin na ikaw yung nakakaalam ng word ko. So ikaw ang mag-adjust. So nagsasalita talaga siya. It's true. Ikaw ang maging model. Ikaw ang instead of kalabanin mo, show love. Parang gano'n, show love. Baligtarin mo, wag ka ano. Alam nyo, that's true. Sobrang close na po kami ngayon ni Maricar. Yes. Talagang ano siya, nakita ko na kung paano kumilos si God through sa kanya. And then, isa pa pong yung example po ni Pastor, kung ano yung sabi niya, yung pagpunta sa Saudi. Ako naman po, experience ko pa, recently lang, sobrang prayer ako. Ewan ko kung na-share ko na to tungkol dun kay Jax din, sa family ni Jax, na nagpaplano silang pumunta ng Spain dapat ng permanently. Kasi Spanish citizen, gusto ni Maricar makuha yung Spanish citizen ni Jax. So, sinasabi pa sa akin ni Jax, ma, pag nandun na ako, kukunin na kita, mag-a-apply kita, gagawin kita Spanish citizen din. Ano gagawin ko doon? O, di ganon. Sabi ko, pero in my heart, sabi ko, Lord, tama ba tong will mo para sa anak ko? Sabi ko ganon. Kasi ako, alam ko, makikita ko mahihirapan yung anak ko pumunta ng Spain. Sabi ko ganon. Siya lang mag-isa doon. I mean, maaaring may mga Filipino, pero malayo siya sa akin. Parang ganon. So, hindi ako nagsalita na hindi pwede, gano'n-gano'n. Until one time po, nung mga bandang March, February, sabi niya, ma, kailangan ko na kumuha ng ticket para sa amin kasi nangungulit na yung titirhan namin tsaka yung school ni Andres. Ha, talaga? Oh. Pero hindi pa rin. I just prayed. Wala akong kinokontra, gano'n. Sabi ko, sige, sabi ko gano'n. Alam niyo po, through prayers, bigla akong nagka-COVID. Hindi na tuloy. March 15, nag-lockdown. Pinakamataas na COVID, Spain. Na-cancel. Na-cancel na yung plan na yon. Nag-agree si Maricar, sige, wag na tayo pupunta doon. Na-realize niya na yung mga pangyayari na without a family, without ganito, paano sila doon? Nagbago isip lahat. Permanently dito na sila sa Philippines. Kaya sabi ko, Lord, ang galing mo. Ikaw, yung Holy Spirit, si God, He listens. Talagang kaya natin kumuha ng wisdom, ng understanding. Lahat kaya niyang gawin for us. And sabi ko, Lord, grabe ka. Lahat naman talaga binibigay mo sa akin. Lahat ng hinihingi ko sa'yo, you answer me. Pero sometimes, you don't answer me rin. Pero alam ko, may reason ka kung bakit you don't answer me. And ni-reveal din po ni Lord sa akin yon in many ways. Bakit hindi niya ako sinasagot? May sagot siya. In fact, may sagot naman talaga. Kaya lang, hindi sa gusto kong sagot. Kundi sa sagot na gusto ni Lord. And ang galing-galing po talaga ni God. Sobra-sobra po. Yun po, Ate Cora. Thank you, Doktora. How about si Ludi? Ludi, ikaw, anong may share mo para lubos maintindihan ni Blanca yung hindi niya na-gets kanina? Ako naman, ang naintindihan ko, yung kalooban ng Panginoon na mapuspos pala tayo ng kanyang kaalaman sa true wisdom and understanding. Yung wisdom nga, yung karunungan, at yung understanding ay kaalaman. So, maliwanag na na-explain ni Pastor Doms yung verse na yon at naging maliwanag sa akin. At saka yung permissive will ng Panginoon, yung known will versus the unknown will. So yun yung mga yung isa sa mga experiences na gusto ko lang i-share ay yung pagpunta rin namin sa Saudi Arabia. Talking about Saudi Arabia and going to a foreign land.
naniniwala ko naman, kami naman ni Pepe, na it was talagang God's will for us to go there. Unang-una, kailangan talaga ng time na yon na makapagtrabaho si Pepe. But it was in that place of Saudi Arabia that the Lord has blessed us financially, and that we were able to pay our yung nagpatong-patong na debts because wala nga trabaho si Pepe at that time for more than 2 years. So naniniwala ko it was a blessing from the Lord na kami ay makarating sa Saudi Arabia because hindi lang for financial reasons, but the Lord has used us to train leaders in that part na napakahirap share ng Word of God. But the Lord has used us mightily to be able, nilink niya kami doon sa mga leaders, and that was the assignment God has given us, si Pepe at saka ako, to train leaders, and these leaders now are, tuloy-tuloy ang trabaho nila, lumalago ang gawain ng Panginoon. So I believe it in my heart na that was a great blessing for us. Pero marami din akong mga kapalpakan na because I did it my way, I did it my own wisdom, ang resulta talaga palpak. Maraming pagkakataon na ganun, but God is so gracious. Talagang pagkakalooban ka pa rin niya ng mga opportunities for you to grow and for you to be able to be used by God sa anumang kaparaanan na gusto niya mangyari sa buhay ko. So marami pang kapalpakan. But praise be to God, we have this kind of sharing of the Word of God, because we are reminded by the pure Word of God na tungkol sa kalooban ng Panginoon. So, yun. So, marami tayong mga alam na salita ng Diyos, pero sometimes nagda-doubt ka pa rin, kalooban ba ito ng Diyos sa atin? Kaya kanina, clear na ipinakita sa atin na ang kalooban ng Diyos, makikita mo, malalaman mo through wisdom and understanding. Di po ba? At marami siyang sa salita sa Bible na nagbabanggit ng gusto niya na mangyari sa bawat isa sa atin. Kaya nga lang, tayo, medyo may katigasan ng ulo, mapapansin mo yan. Yung gusto mo yung nasusunod. Alam mo na yung gusto ng Diyos, pero kaso, hindi yun ang gusto mo. Kumbaga, may standard ng God, may standard ka. May ways ng God, may ways ka. Pero, sasabihin mo, gusto to ng Diyos kaya nga lang, ayaw mo sa paraan niya. Parang masasaktan ka pag paraan ng Diyos. Parang gano'n, Mas maliligayahan ka, comfortable ka, convenient sa'yo. Sabi nga, comfort zone mo pag gagawin mo to. Pero hindi naman pala yun ang gusto ng Diyos. Madalas nag-reason sa atin, sa mga babae, mahilig mag-reason. No? Kasi nga, alam natin, knowledgeable tayo. Di ba? Wala sa inyong hindi knowledgeable. Di ba, Dr. Ellen? Basta marami kang natututunan, i-apply mo agad. Yung pala, wait ka lang. Kasi merong wisdom doon si Lord. Sabi nga kanina, i-connect mo yung mga pangyayari. Halimbawa, gusto mo talagang pumunta sa Amerika, tapos ang daming sagabal at that year, yung visa mo, yung requirements, o even yung financial mo, pero gusto mo, yung pala, hindi pa gusto ng Diyos yun. Alam mo ba, may sabihin ako sa inyo, yung mga gusto mo, hindi maring di ibibigay sa'yo ng Diyos. Amen. Kasi di ba ang nanay, tatay, Sister Blanca, gusto niya mapaligaya tayo, yung earthly parents natin. Tapos alam mo, ano pagpapaligaya. Pero at the moment, sometimes, hindi pa nila ibinibigay sa'yo. Kasi hindi pa, halimbawa, mature ka, grown up ka para doon. Ganon din ang Diyos. Alam niyo ba, gusto ng Diyos, magpagbigyan ang lahat ng gusto natin. At dahil siya ay sovereign, powerful, omnipotent God, kaya niya gawin lahat yan para maging yung gusto mo na makapagpapaligay sa'yo. Ewan ko yan, na kung ano yung gusto mo, iaayos lang yan. So, ibibigay niya, pwedeng hindi. Ibibigay niya, pero aayusin niya. Kasi
hindi, kumbaga yung gusto natin, hindi yun angkop na makakapagpaligaya sa atin. Because the Lord knows our future. Alam niya kung ano, ikaw ba'y liligaya o iiyak? Di ba? Ano? Wow. Tama si Sister Blanca. Nung una, sorry to tell this, si Pastor Roy, gusto niya. Pero nung medyo nagwa-1/4 na yung pagsasama, ay naku, bakit ganito? Di po ba, Sister Blanca? Pero later on, ngayon, napansin mo, natagpuan mo, truly, masaya ka na sa piling ni Pastor. Pero noong adjustment period na tinatawag natin, parang ang hirap. Mahirap. Totoo yan. Hindi, pero yung kanina pinagkukwentuhan yun dun sa wisdom na yan, talaga naman na, kamukha yung sinabi ni Ludi na will talaga nila ni Lord na makapunta sila ng Saudi. Kasi through that, biniles naman ako ni Lord, through kay Ludi, pinatira niya kami sa bahay nila nung time na yun. Oo. Ilang buwan kaya ako nandun nakatira sa bahay nila. So yun, walang bayad lahat, wala talaga. Talagang blessing na binigay sa akin ni Lord yun through kay Ludi yun. Sa kanila ni Brother Pepe. Kaya, tapos nung lumipat ako, nung dumating sila, babalik sila after a year ba yun, Mare? After 1 year. Siya? 1 year. Parang ganun eh. Almost. Oo. Yun. Tsaka yung sinasabing pag magta-travel ka, gano'n. Ay, ako lahat, tinatanong ko si Lord, Lord, gusto mo ba akong mag-travel? Gusto mo bang pumunta kami doon? Pero wala kaming pera, Lord. Pag gusto mo, bibigyan mo ako ng pera. Ganun kaya, bibigyan mo ako ng baon. Bibigyan ako talaga ni Lord. Kasi makakahanap buhay ako. Dollars pa ibabayad. So, bakit di mo masasabing pinapayagan ka ni Lord, no, di ba? Totoo. Alam niyo po ba, noong nakaraang Tuesday kasi may discipleship ako, ang aming topic si Peter po. Tapos doon, under po doon kay Peter, meron siya na-encounter na Roman soldier, yung centurion, si Cornelius. Sa chapter 10 ng Acts, nakalagay po doon, na-move ang God sa prayer ni Cornelius. So, pag nabasa niyo chapter 10 ng Acts, na-move din siya sa pagbibigay ng alms ni Cornelius. Pero ang point ko is this, kung na-move ang God sa prayer ni Cornelius, at tapos ang sabi niya, memorial lang daw yon. Kaya pinasundo niya si Pedro para ipaliwanag kung ano talaga ang ibig sabihin ng salvation. Pero the point is, kahit ano pa ang klase ng prayer mo, pag-usap mo sa Diyos, pinapakinggan ka niya. Amen. Intentional or ceasing, yung without ceasing, yung nakaupo ka lang ganyan, intentional, tapos yung ceasing, yung parate. Mayat-maya, kahit anong ginagawa. Kahit anong ginagawa mo. Kalimbawa, si Arlene nagluluto. Naku po, Lord, naku, natamaan yung kamay ko, naku, napuno ng ganito. In Jesus' name, gagaling ka. Rinig niya yun. Amen. Oo. Everything. Kahit halimbawa, matutulog na, Lord, medyo halimbawa, wala kasi si Pepe. May mga magulo-gulo dun sa surroundings mo. In Jesus' name, peace. Naririnig niya yun. Yes. So, ibig ko sabihin, yung wisdom doon is how, kung paano mo i-apply sa buhay mo, yung pakikipag-usap mo sa Kanya. Para ipag-usap sa atin sa ngayon, dyan tayo nag-uusap. Nagte-testimony, ganyan din po, di ba naranasan niyo yan, bawat isa sa inyo. Sister Ludi? No, Sister Lida? No po? Yun lang pong Ate Cora? Yes po. Apo. Meron pa po ako isi-share tungkol dun sa yung, kasi yung sabi nyo nga na yung mga pangyayari na minsan may gusto yung mga travel na yan. Di ho ba, alam nyo naman, Makati talaga pa ako. Kung po pwedeng ako'y umalis buwan-buwan, aalis ako. Talaga hong, kahit na gumastos ako, basta kailangan makaalis ako. Enjoyin yung pera, ganun talaga. Hindi, pero si God, alam niya kasi ugali ko. Alam niya. Siguro sabi ni God, itong anak kong to, kailangan dito pwersahan. Para ganun. Kasi kung hindi, dito makikinig na hindi ako magta-travel. Kasi alam niya ho, na malaki expenses ko para kay Mickey. Di po ba?
yung rental niya sa kanyang apartment, yung tuition fee niya, yung araw-araw niyang pagkain doon, allowance. Alam niyo po ba itong COVID na to, sobra tong naging blessing. Kasi napilitan ho akong hindi magbiyahe. Kahit pa minsan yung ibang trip ko po, libre yon. Ang gagawin ko ho, mag-extend ako. Siyempre may pang shopping. Tapos pag wala akong clinic, wala rin akong kita. Doble ho yung mawawala sa akin. Pero sabi ni God, ito ang plan ko muna for this year sa'yo. Yan, sabi ko, ano ba Lord plano mo para sa akin this year? Ang sabi niya sa akin, i-support mo si Miggy. Alam niyo po, totoo. Hindi ako nakakaalis. Wala akong kagastos-gastos. Lahat para sa anak ko, pang tuition, pang lahat-lahat. Kita niyo si Lord, iba klase. Alam niya na ugali ko, sapilitan talaga. So, blessing naman yun kay Miggy. Yung hindi mo travel. Kaya nga po, sabi ko sa anak ko, ako Miggy, sobra kang love ni Lord. Sabi niya, maalam ko. So, sobra po provide sa'yo through me. Sabi ko, kaya ang galing po talaga, timing lahat. Lahat po. Bawat sa blessing po talaga tao sobra. sa mundo. Alam niyo kung gaano karaming tao sa mundo, di po ba? Individually po tayo. Order ako ng tinola, saka lumpiang Shanghai. Sarap. Sabihin po natin, lalaki, babae, individual po yan. Tinitake talaga ng Panginoon Diyos. Kasi ganun niya kamahal. Paano kung masabing ganun kanya kamahal? Sinet niya si Jesus Christ. Tapos nilikha niya, katulad niya, kawangis niya. Hindi po ba? No? Anyway po, through the message po kanina, ang gusto talaga ng ating Ama sa Langit is mag-walk tayo sa kanyang kalooban. At hindi naman po siya stingy sa kanyang kalooban. Kung hindi, bagkos pinapaalam niya sa atin through the Bible and through the Holy Spirit kung ano talaga yung gusto niya. Pagka hindi mo pa rin maunawaan, marami ng kaparaanan para ipaalam sa iyo, ito ang gusto ko sa iyong buhay. Ito ang gusto ko sa iyo sa araw na to. Itong mga oras na to, yung isip, emotion mo, ganito dapat. Pero bottom line, yung peace at saka yung joy, nandiyan po parati. Amen po? Okay po. Amen po. Pwede po ba, Doktora Ellen, kayo yung sa atin ay mag-bless sa bawat isa po sa atin? Yes. Sige po. Before na magpe-pray, gusto ko lang i-share tsaka hingi rin ako ng prayers para sa aking anak. Yung anak ko naman, tamang-tama kasi yung message, yung knowing His will and understanding. Kasi yung anak ko, yung pangalawa, may girlfriend siya. Mabait naman yung girlfriend niya, kaya lang she's not a believer. Although sinasabi ng anak ko na nag-accept na daw, tapos from time to time, nagba-Bible study sila. Kaya lang, syempre, pinag-pray ko yung talagang totoong believer, di ba? Ang isa pang kumbaga parang hindrance is yung tita nung girlfriend niya na yun kasi ang nagpalaki sa kanya. Talagang at saradong Katoliko. Nakakandado pa. Oo. Nasa bahay nila may chapel sa loob ng bahay nila, may prayer room sila na puro mga alam niyo na, yung mga idols. Oo. Tapos actually kasi yun yung family nila patient namin. Tapos hanggang sa tuwing Pasko, ini-invite kami sa bahay nila. Tapos nagkagustuhan itong anak ko tsaka yung pamangkin. Nung sabi ko dun sa anak ko, hindi ka pwedeng parang patago na or hindi naman patago. Sabi ko, para lang respect dun sa tita niya. Magpaalam kasi tita niya your intention na ligawan. Nung nagpaalam, parang nagalit yung tita. Tapos parang na-shock kami kasi parang all along parang alam namin gusto yung anak namin kasi
yung kumbaga parang yung ikaw yung dream mo na babae, yung ikaw na babae, yung dream mo parang para sa isang lalaki, parang nandun sa hindi naman sa pagmamalaki pero nasa doon sa anak ko. Pero ang isang iniisip namin, alam niya kasi na born again Christian kami. So nag-share din kami sa kanila, pero yun yung unang-unang naisip ko eh. So until now, parang patago sila. Ayoko yon. Parang ayoko yung nagtatago sila. Kasi syempre, at the same time, prayer ko na sana kung talagang will siya ni Lord na hanggang ngayon hindi ko pa, kaya nga yung tamang-tama yung message today, hanggang ngayon hindi ko pa nakikita yung sagot ni Lord na totoo, tama nga ba na siya talaga Lord. Tapos, ang sinasabi nung girl na, tita, ipaglalaban ko si Earl. Sabi niya ganyan. Pero, pag tinatanong ko, pagka may mga, yung cell group meeting sila sa gabi, nag-a-attend ba si CJ? Mami, hindi siya naka-attend kasi, nandun yung tita niya. So, laging hindi nakaka-attend kasi magkasama sila sa kwarto ng tita niya eh. So anyway, yun yung talagang prayer ko for my son na yun yung ko na sana kung talagang siya yung will ni Lord, pati yung tita niya magiging believer. Yun yung pinaka-prayer ko. Hindi lang yung mismong girlfriend niya kundi pati yung the whole family. Kasi yung tita na lang ang problem, the whole yung mga pinsan niya, yung father niya mismo, yung father niya, mga kapatid niya, talagang gustong-gusto si yung anak ko. Yun na lang tita niya kasi yun kasi ang nagpalaki sa kanya eh. So syempre out of respect nung naman, kailangan syempre gusto namin may blessing yung tita niya. So, Meron po akong sabihin sa inyo, Dr. Ellen. Noong 1973 by November po, nakakilala ko sa Panginoon Diyos. Pero you know what? Nagsisimba pa po ako sa Baclaran for almost a year. Nagno-nobina pa po ako. Pero uma-attend po ako ng Bible study po doon sa pastor na nag-lead sa akin sa Panginoon Diyos. So, born again na po ako. Pero alam niyo, Ludes, nagsisimba pa ako. Hindi ko siya maiwan, yung Mother of Perpetual Help. Hindi ko siya maiwan. Kaya gusto ko mag-mother, no? For a year yun. Pero nagba-Bible study. Pero you know, kung ano yung ginawa ng Lord sa akin. Sa ngayon, di po ba kapag asawa pa ako ng pastor? Tapos naging pastor pa po ako. So ang ginawa, sasabihin nyo, hindi ako born again doon noong 1973 na yun. Dahil nagsisimba pa ako sa Catholic. Ito po. Pero meron po talagang ginawa si Lord sa puso ko. So I just believe when time comes na ang Holy Spirit kumilos po sa inyo, meron po talaga ng seed na doon. Kaya nga lang yung manifestation, medyo mabagal po lang. So, and then, just believe na katulad po ng sinasabi sa Bible, pagka naniwala ka, mangyayari po yun. Alam ko naman po kung tumanggap talaga, palagi ko tumanggap po yun. Kasi ako, I believe po, pag once na ang Holy Spirit kumilos po sa isang tao at tumanggap po siya, written na po yun sa langit eh. Tapos ang Lord na ang siyang kikilos para magkaroon ng manifestation yung kanyang pagiging born again. Amen. Thank you. Ay, Ate Cora, pwede po bang question ulit bago mag-pray si Dr. Ellen? Kasi in relation po dyan, kasi meron po kasing case na yun nga, sige, naging mag-asawa na sila. Ang babae, hindi po Christian. Pero because they love each other, nagpakasal na rin. Eto na po yung nangyari. Ang nangyari, kukwento pa ho sa akin ito, isang taga-church ko rin po na, isang friend ko po na nasa church. Ang nangyari ho, nag-aaway sila ngayon kasi yung babae po, nagkunwari lang talaga na Christian. Na kunwari sumasama nung umpisa, ganun. Tapos nung huli na, hindi na siya sumasama nung mag-asawa na sila. Tapos, yung pagpasok ngayon sa mga gusto nung lalaki o sa Christian school, ganun. Hindi po nangyayari kasi ayaw ng babae na
makapasok yun sa Christian school. Gusto niya ganon. Kung ano yung talagang hindi siya, paano ho yung mga ganon? Kasi nga, akala, tulad po niyan, na Kala parang, mo tunay. akala mo tunay. Tapos, pero yung pala, talaga sinabi, kunwari lang. Kasi para makapagpakasal, parang ganon. Pero, ang hirap po kasi kasi tulad ko, kunwari, ako rin, kay si Miggy. Si Miggy kasi, may girlfriend din, hindi rin Christian yon. Pero nagsishare na. Ang sabi ko kay Miggy, anak, you really have to obey the Lord. You know the words of God. Yes. You have to be firm. Sino ba ang priority mo? Si God. Kung nakita ni God na hindi yan, kailangan mag-obey ka. And then bahala na si Lord kung anong mangyayari. Maalam ko, gagawin ko yan. Kaya nag-iintay ako, sinisharean ko siya ng gospel, gano'n, nagbabasa kami. Pero anak, sabi ko, you with your spirit will know kung yung spirit ba niya kay God, kasi ang Holy Spirit lives in you, you will know if the real Spirit, na Holy Spirit, ay nandun sa Kanya. Kaya po, napaka-risky po na, sige, total, paano po? Ano po masasabi niyo po doon? Ibig sabihin, tulad ng sinabi mo, nag-end lang po pala. Mag-pray po. Pwede ako i-share. I-share ko lang na pinireach sa amin noong one time dito yan nung isang pastor namin. The fact that you're a Christian family, you already know the truth. What is the truth? The truth is don't be equally yoked with unbeliever. So you might as well follow what the Lord says. So whatever it is, whether you will get hurt or kung ano man, you have to obey God's will. Ano bang God's will? Don't be unequally yoked. So, you might as well wait for the right woman. Don't, sabi niya, huwag kang mangliligaw na alam mo hindi naman siya Kristiyano. Yun na yun ang sinabi niya. So, it's up to you kung ano ang magiging consequence. Totoo po. Yun lang, nag-disobey ka na. Marami po talaga pagdating sa mga young people, even hindi na po young people, kasi mga old age na rin din po, talagang muna yung puso kaysa po yung kalooban ng Diyos no? So we need to pray talaga. Halimbawa, pag-pray mo po yung anak mo, Dr. Ellen, pag-pray mo yung si Miggy, Dr. Pag-pray mo muna. Yung doktora yung kanilang mga anak. No po, pag-pray niyo po sila, and then talagang Pinag-pray ko po. I believe, ang Lord talaga, kikilos po, hindi pwedeng Yes. pwedeng i-force. Kasi principle, ito yung standard. Kasi may sarili na silang pag-iisip. Oo. Ang sa atin na is suggestion. Yes, Yun po. Sige po. And yun yung ang case ko, lahat ng anak ko hindi unbeliever yung mga napangasawa. Maliban lang kay Angela. Pero po, katulad ni Randy, open. Kahit sagrado dado yung nanay niya, parents niya. Pero open si Randy. Ngayon, nagcha-church sila sa Victory. Open sila. Naging Christian na rin siya. Ito naman si Minette din. Hindi rin, yung parents niya talagang ganun din. Pero open sila. Open siya. Kaya nag-a-attend din sila. Victory din. Sa Tapos, ang nakakaano din, talagang parang tinutulak sila sa pagiging Christian din. Kasi yung mga kapatid, katulad ng kapatid ni Randy, nagiging girlfriend din, born again din. Parang tsaka nagiging Tapos yung din si Minette din, ang kapatid niya rin, nagiging born again din. Pero yung parents lang ang hindi. Pero ganun din, lumalapit sila sa born again. Parang ganun. Pray lang po. Pray lang po. Merong point yun si Sister Blanca na sinasabi, yung consequence po, yung tatay nung anak mo na believer, ang Diyos. Yung tatay nung unbeliever, si Satanas. Yung magbalae. Mahirap yun, mag-aaway. Yes, yung principles na lang. Walang peace. Pray pa rin po.
So, ayun, we just pray po and then Tama. Prayer lang po talaga Kasi yan. na-experience ko kasi yung sinabi ni Pena yun na kung saan ni Papa, saan mag-aaral. Kasi ganun kami nung umpisa, kasi Katolik yung asawa ko nung una eh. Kuya Ronnie. Kaya dito pangalawa talagang ayoko na ng ganun eh. Kaya sa 10 years ko kaya pinag-pray bago na born again yung asawa ko. Gulat pa sila dahil saradong Katoliko. Dalawang pare, isang madre o ang mga kapatid. Oo nga naman. Grabe. At galit na galit kaya sa akin yung pamilya ngayon. Ay, napakaganda nung pinag-uusapan natin kasi halos lahat tayo nakaka-relate sa ganyang problema. Pero para sa akin naman, hindi naman nangangahulugan na ang napangasawa ng anak mo ay kapwa born again ay magiging successful. It is only really because from my experience, ang napangasawa ng anak ko ay born again Christian, kasama pa namin sa church. And yet hindi naging successful. Baka hindi totoo 'yon. Akala lang mo, Lodi. Ako din. Baka hindi totoo yun. Yung consequence na nagmadaling mag-asawa. Yes. Yun. Tama. But but sa kabutihan ng Lord, talagang ang bait na. Akala ko hindi na nagkahiwalay na nagkaroon na ng separation. Akala ko hindi na pag nakita mo yung anak mo na nanlulumo, ang dami kaya, yung bagiyatang luha ang inabot ko sa kakapray ko kay Lord yan. But yung napangasawa naman niya ngayon, nung una hindi rin sila, mga Katoliko din sila, but kakapray, kakashare. Naging born again. As a matter of fact, mas masigasig pa siya ngayon na nag-attend ng church doon sa Australia, and to think na she's a UP graduate and she is a attorney, mahirap. Pero wala talagang mahirap kay Lord eh. Yes. Talagang pag kinunod mo, talagang the Lord will work in mysterious ways na hindi mo maiintindihan bakit nangyari yun. And now I'm very happy for my daughter-in-law na kasi pati yung mga anak niya ngayon, talagang God is so good eh. Pati yung anak niya ngayon, doon niya iniiwan sa bahay ng pastora nila. So, yung aking apo na 2.5 years old, natututong mag-pray, natututong kaya makikita mo lang na working ng Holy Spirit. Masabi natin requirement is believing. Prayer. Believing po. Ba ang prayer? Basta ngayon, hanggang ngayon, pray pa rin ako. Pray. Pati magulang nila, pinagpe-pray ko na maborn. Yes. Nakakalimutan, Mark 11:24, sinabi ko, ano yung pinagtuturo, paniwalaan mo. Sister Cora, gusto ko magtanong. Ako naman. Pwede ako magtanong? Yes. Katulad ko, ako naman, napangasawa ko isang Kristiyano, worker ng Panginoon, servant of God, deacon, elder ng simbahan dito sa Pilipinas, saka doon sa Amerika. Pero yung tunay na ugali ay hindi rin yung ugali ay hindi Christian in principle, pero yung pinag-aawayan pa rin mga tungkol sa Bible, yung mga iba-ibang mga issues. Tapos yung anak ko na si John, pinalaki ko sa Christian school, hindi umaabsal sa simbahan. Ngayon, ayaw niya na mag-church. Bakit ganun? Sa palagay niyo po, ano po ang masasabi niyo tungkol sa sinabi ni Mirna? Bakit daw ganun? Dumarating talagang wilderness eh. Di po ba? Pero after that, mararanasan mo na si Lord pa rin ang in control doon. Meron lang pagkakataon sa may ups and downs po talaga. Pero I do believe pag talagang totoong born again, hindi pwedeng hindi siya mabalik sa Panginoon. Saka siguro yung environment, the fact na siya. Yes. Yung factor. Opo. Pero saka pray lang. Ilang magulang, kung naniniwala ka talaga na tumanggap siya sa Panginoon Diyos, sabi nga doon, ikaw na nagbibilipinan sa buong bayan, talaga makakasama mo sa Panginoon. Hindi po ba yun ang sinabi? So, continue po. Continue.
keep on sending him yung mga about the word of God, ganon. Sabi naman, let's not be weary in doing good. So, yung pag-send mo sa kanya ng mga word of God, mga messages, just don't stop doing it. Para, Trust mo po lang sa kanya. Okay pa? Pero Sister Cora, how frustrating that is, no? Sa ating mga parents na, napalaki mo naman yung mga anak mo, gusto mo talagang maging maayos, lumaking may kasama ang Word of God, pinag-aral mo sa Christian school, and yet ganyan mararamdaman, malalaman mo na ganyan ang It's really painful on the part of the mother especially. Pero there is hope in the Lord. Wag lang tayong titigil. Di ba? Amen. Talagang meron na nagdadaanan at dadaan lang yan. And then babalik din dahil may plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. Oo, di ba? Yung isang nawawala, tara hahanapin ni Lord yan. Yes. Oo. Katulad na nangyari sa anak mo, Ludi, no? Hindi mo akalain na yung daughter-in-law mo ngayon ay magiging ganyan, pati yung apo mo. Meron talagang plan ang Lord sa bawat isa. And don't worry. Just trust the Lord, Sister Mirna. Makikita niya. Di ba nakailang ups and down na si Jan nung mga nakaraan. Nandito pa rin nung nagsisimba yung mga batang yan. Di po ba? Pero dumarating talaga yung dumadaan sila sa wilderness. Pero makikita po ninyo, continue lang trusting the Lord and believing Him. Yung pong kay Miggy na yung sa girlfriend niya, sabi ko, anak, you really have to, sobrang blessing ang binibigay sa'yo ni Lord. You cannot disappoint God. Sabi ko ganon. Tapos sabi niya, alam mo ma, sabi niya, nag-pray daw siya kay Lord. Sabi niya, Lord, alam mo to. Sabi niya, ngayon lang ako magpe-pray na to. Sabi niya, palagi kasi kami nag-sharing nun eh. Sabi niya, ang naging prayer daw niya, Lord, ikaw ang uunahin ko. Kung talagang hindi magiging Christian si Eunice, hindi siya ang pakakasalan ko. Ikaw uunahin ko. Yun ang sinabi niya sa akin. Tapos, nung pagkatapos daw niya magsabi nun, nag-pray siya kay God, biglang nag-open up daw yung girlfriend niya na, sige talaga, mag-Bible study tayong dalawa. Parang gano'n, nagbabasa na ng Bible, nagaganon. Kaya lang, hindi nga makapag-Bible. Siguro, hindi dahil nga COVID, tapos busy rin dahil dentist din. Kaya sabi ko, sige, kung ano gusto ni Lord, sabi ko, at anong sinasabi niya sa'yo, bahala ka, sabi ko gano'n. It's between you and God. Just follow and obey at yung blessing na yan ay hindi masisira. Sabi ko gano'n. Yun naman po. Parehong-pareho kayo ng case ni Ellen kasi yung pareho rin dentist yun. Actually, kilala na na Ludi yun ni na Malu, nakasama namin sa Yes. At saka talagang may papala niyo. Kalooban ng Diyos na lahat ng tao makakilala sa Panginoong Jesus. Yes. Amen. No? In fact, lahat ng tao hindi pa man pinapanganak, hindi pa man kino-conceive, nilagay niya na kay Jesus Christ. Ngayon, ibinigay niya sa atin yung pamamahala. Ano po ibig sabihin? We pray and we believe na mangyari yung gusto ng Diyos na makakilala yung mga tao nila. Na, limbawa, anak mo, yung girlfriend o boyfriend ng anak mo, nakaplan na yan na makakilala sa Panginoon. Amen. 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 Okay? Sige pa, Dr. Ellen. Okay. Dali lang po Daming mga distraction dito sa clinic eh. Sa clinic? Nagpe-pray lang ako Oo, magpe-pray lang ako. May prayer kami, may prayer. Dali, okay. Let's pray. Kindly mute muna yung mga So anyway, ulitin ko ulit yung verse like yung sa Colossians 1 verse 9. Yes. For this reason, we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you
and to us that you may be filled with the knowledge of his will in all wisdom and spiritual understanding. Yes, let's pray. Yes, Lord, we thank you, Lord God, and we praise you, Lord Jesus, for this day. Salamat, Lord God, sa iyong salita. Salamat, Lord God, at pinaliwanag mo sa amin, Lord God, pinaintindi mo sa amin, Lord God, ang iyong will, Lord God. And right now, Lord Jesus, I want to declare to bless each and every one of us today, Lord God, in Luke 1, verse 45, that blessed is she who has believed that the Lord would fulfill his promises to her. Yes, amen. Lord. Thank you, Father, Lord God, for your word, Lord God. And tinatanggap po namin, Lord God, ang iyong promise, Lord Jesus. We believe in your promise, Lord God, na hindi ka nagbabago, Lord God. Hindi mo kami binibigo, Lord Jesus. And yes, every promise, Lord God, na binibigay mo sa amin, Lord God, is for us, Lord God, to prosper, Lord God, in everything, Lord Jesus, for us, Lord God, na para sa kabutihan ng bawat isa sa amin, Lord God. And Father, right now, Lord, we lift up to you, Lord Jesus, ang aming mga panalangin, Lord God, especially, Lord Jesus, ang aming mga anak, Lord God, right now, especially, Lord, for Miggy and si Lord God, that your will, Lord God, ang mangunguna, Lord God, sa kanilang mga puso, Lord Jesus, oh God. And Father, we lift up to you, Lord God, ang kanilang mga girlfriend, Lord God, si Eunice at si CJ, Lord God, na totoo, Lord God, na ikaw ay sila ay totoong believer, Lord Jesus, at ganun din ang kanilang families, Lord God, will come to know you, Lord God, in personal way, Lord Jesus. Thank you, Lord God, for this day, Lord God. We pray, Lord, that ikaw, Lord God, ang manguna, Lord God, maghari sa bawat kilos namin, Lord God, sa bawat araw, Lord God, na aming pamumuhay, Lord Jesus, oh God. At Father, we receive all the blessings, Lord God, that you have in store for us, Lord God, for the whole week, Lord God. Continue, Lord God, to protect us. Continue, Lord Jesus, to bless us, Lord God, and free us from any harm, from any sickness, especially, Lord, yung COVID, Lord Jesus. Bless us, Lord God. We praise you, Lord God, for this day, Lord God. Ganun din, Lord God, sina Pastor Efren at si Ate Cora, Lord God. We praise and thank you, Lord God, for their lives, Lord God, that they're continue, Lord God, and na sharing to us, Lord God, your word, Lord. We praise you in Jesus' mighty name. Amen and amen. In addition, Father in heaven, we are so thankful po sapagkat lahat po ng mga pangangailangan ng mga kapatid ko na kasama ko ngayon, imi-meet mo po ito. Sapagkat mo po kami ng pagkakataon sa aming buhay to come boldly into the throne of your grace. Amen. And in that mercy, Father, yun pong grace mo in times of our need. Meron po kailangan bawat isa personal ko as a woman, Father. At ano man po yan, ikaw po ang mag-meet sa kanila at sa kanilang spouse. Yes, Lord. And even po sa kanilang mga siblings. We agree together kanina yung mga binanggit po ng kapatid na doktor. Thank you so much, dear Lord. In Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Sister Cora. Thank you, Sister Cora. Good night, everyone. Lida, good night, Ate Lida. Bye-bye. God bless. God bless. Lida. Bye-bye po. Bye-bye. Tawagan kita. Sige. Bye po. Bye. Good night.